Mistula ng isang banta sa timbang na 122 pounds featherweight division ang tubong General Santos City na si Leonard Zarcon o mas kilala sa alias na The Matrix. Sinimula ng karera nito sa boxing taong 2017 at pinatulog sa unang rounds pa lamang ang kauna-unahang biktima na si Ramil Yacapin. Hanggang sa kasalukuyang taon ay nagtala na agad ito ng 10 panalo, 4 doon ay kanyang pinahalik sa lona at wala pang bahid ng talo. Sa kanyang estilong malapalos ay tila may kakayahan itong makasungkit ng pandaigdigang kampyonato sa hinaharap. Sa tulong ng former trainer ni 3 Division Champion John Real Casimero na si Nonoy Neri, nakilala bilang isa sa magaling na manghuhubog na mga boksingero dito sa ating bansa. Para subukin ang kakayahan nito bilang isang manlalaban ay isinabak ito sa kauna-unahan niyang laban sa labas ng bansa. Matapos ang 9 na sunod-sunod na panalo dito sa Pilipinas, lumipad patungong South Korea para sagupain ang nooy undefeated at prospect sa kanilang bansa na si Jong Seong Kang. May malinis na kartadang 14 wins at may 8 knockout sa kanyang talaan. Kasama na doon ang 3 Pinoy na sinibak nito na sina Tom Jun Mangubat, John Ray Logitaman at Pete Apolinar. Kaya naman sa bakbakang ito ay kaakibat na ang ipaghigante ang mga kababayang tinalo ang Koreano. Halina at ating panoorin ang bakbakang Leonard Zarcon versus Jong Seong Kang para sa bakanteng WBA Asia Featherweight title. Ngunit bago natin simulan yan, ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa umpisa ng bakbakan ay mapapansin natin na napakaganda ng kanyang head movement kasabay ng kanyang footwork at napaka-epektibo kagad ng kanyang right hook at counter left straight. 들어옵니다. 또 전승인 된 이유가 다 있겠죠. 예, 복싱 강국 아닙니까? 맞습니다. 복싱 강국에서 좀 전승하는 건 부담이다. 전체 움직임도 참 좋네요. Dito sa ikalawang rounds ay nagpakita ng magandang counter punches ang ating pambato na siya namang malinaw na sinasalo ng Koreano. 들어가면서 들어갑니다. 더블째 라이트. 자, 이제 거리를 맞춰가나요? 왼손 조심해야 됩니다. 위험했어요. Hindi maiwasan ng Koreano ang paulit-ulit na right hook na pinapatama ng ating kababayan. Dahil matapos na makapatama ng right hook ay susundan niya ito ng counter left straight. Tila malakidlat ito sa paningin ng Koreano dahil hindi niya ito makita ang paparating sa kanya. 카운터 손 한번 냈으면 좋겠어요. 그래야지 분위기 반전이 돼야. 그런데 지금 거리 계속 주고 뒤로 좀 빠졌으면 좋겠네요. 지금 거리 다 맞춰주고 있다. 여유를 부리고 있는 미나는 사르코. 방금 강민선 선수가 2라운드 때 많은 펀치를 허용했습니다. Bukod sa opensang ipinapamalas ng ating kababayan, ay napakaganda rin ang kanyang depensang ipinapakita sa labang ito. Dahil sa tuwing umaatake ang Koreano, ay halos hindi ito makakatama dahil sa bilis ng pag-ilag ng ating pambato. 작전도 맞습니다. 하지만 자꾸 카운터를 맞다 보면 데미지가 쌓이거든요. 아주 여유있게 들어갈 때 조심해야 됩니다. 강현 선수가 지금 마음이 급하다 보니까 정직해서 죽겠다. 사람보다 보니까 이거 위험해요. 맞고 들어가는 강경식
강경선 선수입니다. 또 강정호 선수가 전 경기들도 그렇고 프로카스로 Sinubukan ng Koreano na pressure rin ang ating kababayan. Ngunit tila mas lalong nagiging delikado ang kanyang lagay sa tuwing ginagawa niya ito. Hindi na malaman ng Koreano kung paanong estratehiya ang dapat niyang gawin para manalo sa ating kababayan. 가야 되는 게 맞는 것 같습니다 지금. 자세 낮게. 배로 아, 배로 거기다 배로. 옆구리. 배로. 옆구리. 자, 강경선 옆구리. 오늘 주민처럼 배로. 옆구리. 그런다. 반디샷. 조심해야 돼요. 나옵니다. 역시 테이크오죠. 들어갔어요. 와 주먹은 배. 레프트 바디샷 라이트 앞면 갑니다. 강경선 잘 뛰었으면 좋겠네요. 아직도 거리가 쏘고 있는데 원래 예. 이게 지금도 아이럴 때는 아이 맞아요. 아이 떨어지지 않아요. 나갑니다. 다시 한번 라이트 중점. 자 옆구리 한번 들어가야죠. 그러다 보니까 사르콘 선수가 다 예상을 하고 있습니다. 좀 흔들어줘야 돼요. 상체 좀 흔들어줘야 됩니다. 왼손을 활용하고 있는 강종선. 상체 움직임이 없어요. 갑니다. 앞면을 지금도 순간적으로 들어가야 되는데 과감하게 그게 쉽지 않네요. 왼손 뻗는 대로 지금 다 맞습니다. Hindi naging epektibo ang pagiging agresibo ng Koreano noong round 7. Ang naging resulta nito ay naubusan lamang siya ng hangin na siyang mas lalong naglagay sa kanya sa alanganin. 상대 선수가 체력이 확 떨어지거든요. 잘 피했어요. 그러나 여기 뻗어. 이렇게 걸어서라도 들어가서 좋겠습니다. 위험해요. 레프트 허용합니다. 라이트까지 계속 얻어맞고 있는 강종선. 계속 허용하고 있습니다. 강종선. 자, 강종선이 실력으로. Matapos maubos ang enerhiya ng Koreano sa kanyang pagiging agresibo, ay ito naman ang pagkakataon para umatake ang ating kababayan. 다시 세 번째 허용하고 있는 강종선. 자신 있게 들어가요. 접근에 들어가고 있는 강종선 선수입니다. 다시 원투. 앞면 허용하고 있는 강종선. 베이스를 2-3루 선수인데요. 맞았어요. 자신 있게 뻗고 있습니다. 저 왼손에 계속 허용하고 있는 강종선입니다. 다시 원투. 우리가 너무 안 좋은데. 남아계야 아예 초반부터 거리 막 붙어서 거리 붙어서 내가 중간에는 저리도 여기다가 좀 나머지 31분 정도 하고 왔습니다. 살아나고 있어요. 또 사르콘 선수가 이 카운트 한번 노려봤어요. 상대가 잘 피합니다. 잘 여기서 피했어. 뭔가 할만하니까. Dito sa panghuling rounds ay duguang humahabol ang Koreano sa ating kababayan para maka-score ng knockdown. Ngunit sadyang madulas ang ating pambato at nabigo ang Koreano na mahuli ang ating kababayan. 갑니다. 클린치. 주도권을 갖고 있어요. 계속 밀어붙이고 있잖아요. 그러니까요. 그래서 지금 이게 주도권을 계속 갖고 있는데 우선 1라운드부터 10라운드, 지금 10라운드까지 계속 일단 어그레시브는 터치가 잘 안 맞아요. 또 왼손 터치. 나쁘게
자, 이제 10라운드가 끝이 났습니다. Sa pagtatapos ng laban ay umiscore ang tatlong judges ng 96-93 at ang isa ay 96-95 para sa ating pambatong si Leonard Sarcon. Kaya naman nakuha ng ating kababayan ang panalo via unanimous decision. 챔피언에 오르게 되는 벨트를 가져가게 되는 필리핀의 리에나르 사르콘 선수입니다. 우리에게 상당히 감격적인 모습이죠. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.